Magkano nga ba ang pwedeng makuhang SSS funeral benefits? Ano yung mga legalities na dapat nating sundin? Kung may narinig kayo na pwedeng aabot ng 60,000 pesos yung matatanggap ninyo na SSS funeral benefits, ating i-legit check dito sa video kong ito. At alamin natin kung ano pa yung iba nating dapat malaman patungkol sa update ng SSS funeral benefits. But bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. At nais ko lang pong ipaalala sa inyo na hindi po ako isang SSS affiliate, hindi po ako SSS personnel. I just see and I just know the articles which talks about sa ating content. At nais kong ipaalam sa inyo dahil nga sa aking mga vlog when it comes to SSS concerns, marami kasi ang mga nagtatanong, marami kasi ang nanonood. So kaya gusto kong gamitin ang sarili ko para ipaalam din sa lahat ng mga viewers and subscribers ko ang mga impormasyong ito. But bago natin sisimulan na pag-usapan ang content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutang i-like ang video kong ito. Kung ikaw ay may katanungan, huwag kalimutang mag-comment ka dyan sa baba. At kung nagustuhan mo ang content natin ngayong araw or marami kang napulot ng mga aral dito sa ating content, mag-comment ka din ng appreciation comment. And also, kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. Nandito sa linyadang ito. At saka, kung nais mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At samahan mo ako hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo lahat ng impormasyon na dapat mo makuha when it comes to SSS funeral benefits. At ngayon, atin ng pag-uusapan. Let's go! Kung sakaling ikaw ay mag-qualify sa funeral benefit, kasi ngayon tumaas na. Dati kasi yung maximum na pwede mong makuha, nakadepende din sa contribution mo, is 40,000 pesos. Pero ngayon, pwede ka nang makakuha hanggang 60,000 pesos. Pero take note, nakadepende iyon sa monthly contribution na inihulog ng miyembro na namatay sa kaniyang SSS. Nakasaad dito na ang miyembro may at least 36 months contribution hanggang sa buwan ng kanyang pagkamatay. Kung magtatanong kayo, Sir, paano kung isa hanggang 35 lang na buwan siya nakapaghulog ng kanyang SSS contribution, may matanggap po ba siya o wala? Ito po yung kasagutan. Kapag ang isang miyembro ay nakahulog ng kanyang monthly contribution sa SSS mula 1 hanggang 35 months na contribution hanggang sa buwan ng kanyang pagkamatay, so meron po siyang fixed amount na makukuha mula sa SSS at yun ay 12,000 pesos po ang kaniyang makukuha na benefits doon sa SSS. Sino nga ba ang magki-claim or kukuha ng benepisyong ito? Ngayon, dadako tayo dito sa pagbabayad ng benepisyo o susundin na rin ang order of priority of claimants. Kung ang isang miyembro ay kasal, so kinakailangan kukunin ito ng surviving legal spouse o yung asawa niya. Kung hindi man, kung wala na yung asawa, so pwede yung mga anak o magulang o sinumang totoong tao na nagpakita ng proof of payment sa kondisyon na number 1, hindi na binayaran ng surviving legal spouse ang mga nagastos sa pagpalibing o hindi natuntun ang kinaroroonan nito. Pangalawa is patay na ang legal na asawa o kung di kaya ang namatay na miyembro ay isang single. Take note na ang prospective period para sa pag-file ng funeral benefit claim ay sa loob lamang po ng 10 taon mula sa buwan ng pagkamatay ng miyembro o pensyonado. For example, ngayon siya namatay ngayong taon, 2024,
So, pwede niyang mag-claim ang benepisyong ito sa loob ng 10 taon, 2034 hanggang 2034, pwede niyang mag-claim ang funeral benefit na ito. And I hope na clear sa inyo kung paano ba o sino-sino ba ang dapat na mag-claim ng benepisyong ito sa nakasaad dito sa ipinakita at ibinahagi ng SSS para sa lahat ng mga kukuha na benepisyong ito sa namatay. Ano-ano nga ba ang mga dokumento na dapat ipakita sa pag-claim ng SSS funeral benefits? Ngayon, pag-usapan natin ang mga dokumento. Applicable documents based on the civil status of the deceased member and relationship of the claimant with the member. Kung ang member is married o kasal, kung ang kanyang claimant is surviving legal spouse, so mga documents na dapat niyang dalhin or i-comply, una, proof of SSS membership. Pangalawa, death certificate sa miyembro o pensioner. Pangatlo, married certificate sa inyo na nagpapatunay na kayo ay kasal. Or kung di naman, magpapakita kayo ng proof of payment of funeral expenses. Pero yan ay optional. Ngayon naman, if ang claimant is other than legal spouse, so ito yung mga dapat na dadalhin o ipapakita. Una, proof of SSS membership. Pangalawa, death certificate sa miyembro o yung pensioner. Pangatlo, proof of payment sa funeral expenses. At saka, yung additional supporting documents if applicable. Una, duly notarized waiver in favor of the claimant na duly signed by the surviving legal spouse. Pangalawa, duly notarized affidavit of two disinterested, kung dalawang witness sa tao, stating that the surviving legal spouse hindi nakapagbayad sa funeral expenses at hindi rin alam kung nasan. Pangatlo is death certificate of the legal spouse including marriage certificate with the deceased member or pensioner. Kung ang miyembro ay isang single, so ang mga documents na dadalhin ng isang claimant ay proof of SSS membership, death certificate sa miyembro o yung pensioner na namatay, proof of funeral payment na nagastos, at saka certificate of no record or senomar ng namatay. So ngayon, ang gagawin natin is pupunta tayo sa mysss.gov.ph. So ang gagawin natin is mag-login tayo at mag-apply tayo for funeral benefit na maklaim natin ito. Once naka-login na kayo, so may makikita kayo dyang home, member info, inquiry, benefits, loans, services, payment reference number, at saka log out. So ang dapat natin gagawin ngayon is i-click natin yung benefits at ang gagawin natin is apply for funeral benefit. Ito yung mga pwede natin pag-applyan ng mga benefits. So meron ditong apply for maternity benefit, for adjustment of maternity benefit, sickness benefit, adjustment of sickness benefit, unemployment benefit, retirement benefit, disability claim, funeral benefit, apply for death benefit. So sa atin is yung funeral benefit yung focus natin ngayon na ma-apply. So i-click natin yung apply for funeral benefit. So ngayon, kailangan meron tayong i-enroll na bank or kung ano yung mga active banks natin na pagkahulugan ng ating ina-applyan na death benefits. So meron kayong mga options diyan na pwede nyong i-click or piliin na gamitin nyo as account na para hulugan sa inyong pinaprocess na funeral benefit. So napakaraming options, scroll down nyo lang at kapag nakahanap na kayo, so just click at para ma-enroll na. Kasi kapag wala kayong nilalagay ng mga accounts, ito yung lalabas. You don't have a disbursement account yet. To have one,
click the enrollment tab, yung nasa gilid. So, yung kaninang pina-click ko sa inyo namang options. So, once nakapagtapos kayo na mag-enroll ng account, ito yung makikita nyo na mayroong active disbursement account. So, pwede na po tayo mag-proceed sa next na process na dapat nating gawin. So, meron ng mga nakalagay dito na mga local mailing address kung saan kayo nakatira, yung mobile number na active, at saka yung email address na active, at saka yung bank account na inyong niregister kanina sa disbursement account. Ngayon, ang mga listahan naman tayo. So, i-click mo lang yung listahan ng mga documents na dapat mong i-comply para sa prosesong ito. Ito ang mga dokumento na dapat mong i-comply para sa prosesong ito. So, ang gagawin mo lang is i-pause mo or i-take note mo dyan sa papel or kung saan ba, screenshot mo ba itong mga documents na ito para naman malaman mo kung ano yung mga dapat mong gawin para sa pag-comply ng mga documents. So, i-jot down mo lang or i-screenshot. So, pinatagalan ko ito para hindi masyadong mabilis ang pagtakbo ng video na ito. So, dito, ang gagawin natin is ilagay natin lahat ng mga importanteng detalye na hinihingi. So, una is yung SSS number, surname, given name, date of birth, date of death, at saka yung amount ng funeral expenses. So, ilagay mo dyan lahat, i-filled out mo dyan lahat. At saka kapag tapos ka na mag-filled out lahat ng mga detalye na kinakailangan dyan, so, ang gagawin mo is i-click mo lang yung proceed. So, dito may nakalagay, for multiple receipt, please encode the sum amount of the funeral expenses of all receipt. The amount of funeral benefit shall be the amount indicated in the proof of payment, but not to exceed the total amount of funeral benefit entitlement of the deceased member, subject for evaluation of documents. Pero evaluate pa ni review pa lang yan na ni SSS. At antayin ang feedback ng SSS sa inyong funeral benefits na in-apply. Nasana'y marami kayong natutunan ngayong araw sa vlog na ito. And see you soon sa aking next vlog. Don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.